is yung vision, di ba? Sinabi nga 66-30, which everybody time na basa to at binulay-bulayan po ninyo, tinintry na kung ano po ang ang ating Panginoon sa bawat isa. For tonight po, sa gabing ko po is more on our focus verse, which is sinabi yung panalangin o ang kung mapapansin sa huli yung verse 20, ang sinabi is purihin ng Diyos. Siya'y papurihan sa pangkoy kanyang. Huli po is parang nagkaroon ng connection sa ating team na sinabi is at ang ay aking walang katapusan. Di ba po ba? Amen. Hallelujah. At always we love of the Lord in us. Palagi natin liin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Sabi pong ito ay didiscuss ko po o is yung effective or yung mga pagdadasal. Minsan meron po tayong pumipigil sa ating mga hihiling or ipangin sa ating Panginoon. 10 po to pero pipiliin naka-6 para po focus ko lang yung mga iba at hindi lang 10, marami pa po ito. So, 10 common hindrances effective o balakid sa mga idinadala pinagdadasal natin sa Panginoon. Ang unang-una po is number 1 is unconfessed sin. Mga kasalanan na di natin matanggap o nagawa natin, we need to surrender and confess everything to Him. Nabanggit po sa ating focus verse in Psalm 66:18 and 19. I had cherished sin in the Lord will not have listened. But God has surely listened and has heard clear. Tagalog po, kung kasalanan ako yung magpatuloy, di sa ninig ng ating Panginoon. Ngunit ninig ng aking dalangin ay ano po bang sinabi at yung pagiging makasalanan o pagiging kasalanan? Amen. Tinutukoy dito ay yung pagiging ulo. Bawat isa natanggapin natin may mga kala at kailangan natin ito. Yung isang kadahilan na hitibo na ng ating mga pinagdadasal sa Panginoon. Idulog lahat ng kukulang at patawar sa Kanya. Hallelujah. The issue is not being for our prayer to, but of course, except Jesus. None will die if such case. The point here is the stubborn refusal to acknowledge sin and get rid of it. Such a heart will hinder prayers from being heard. Ang pangalawa po na aking i-discuss yung wrong motives. Kasal po tayo, ano po ba mga layunin? But most of them is maling layunin. In James 4:3, Santiago 4:3, sinabi at humingi man rin kayong natatanggap, hindi tama ang layunin kayo upang mapagbigyan yung kalahian. When you ask, you do not receive, you ask with the wrong motives, that you may spend, that you get on pleasures. What we want in prayer that matters, also why we want it do matter. When it comes to prayer, self-giving motives will hinder one's unang-una is yung ating pang ipinag sa Kanya is what really
You know what the difference, the needs and wants. Sometimes, nanalangin tayo is more on wants, needs. Ano po ba yung motives natin? Ito po katanungan na dapat nating itanong muna kung ito ba ay nararapat o kaaya-aya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang pangatlo po is yung faith. Kakulangan ng palataya. Po sa Mark 11:4, there I tell you, whatever you are in prayer, believe that you receive it and it will be. Kailangan pa rin ba nating ipanalangin ang lahat kasama na ating pananampalataya at ang na ang ating Panginoong Hesus ay dininig na ang ating mga panalangin. Kung sa kanyang plano, wag po kukulang sa pananampalataya. Obviously, Jesus is not endorsing his blank of anything we ask as long as we ask in faith. The point here is about the importance of believing God will hear we pray according to his will, and that he has the power to no matter how bleak the situation may seem. Amen. In another about praying for wisdom in times of trial, we are told about the need of faith in order for prayers to be answered. Sa Santiago 1:8, ngunit kung ang sino may kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ay nagbigay ng sagana at hindi manunumbat o nanunumbat. Subalit hinihingi ay dapat sa Diyos at huwag mag-alin, sapagkat ang nangangailangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Umasang tatanggap ng anuman mula sa ang taong pabago ba isip at di alam kung ang nais niya. Pang ilan na ba ito? 1, 2. Ito po. Sandali po. Bali, 1, 2, 3. Apat po na aking tatalakay unforgiving spirit. Pag nananalangin tayo, di ba? Kailangang magpatawad tayo para matanggap ang ating pinapanalangin. Sa 11:25, sinabi, kayo'y tumayo upang manalangin. Patawarin muna ninyo ang nagkasala upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin ng inyong Ama na nasa langit. A bitter and unforgiving hinders our fellowship with God and has a negative effect on us as well. Kailangan nating matutong magpatawad. Amen. Amen. Hallelujah. 1, 2, 3. Ang po is lack of persistent. Tuloy lang na manalangin, hinto. Sa Lucas, ang magandang example po yung parable widow. Then Jesus, his disciple, parable to show them that always pray, give up. Dapat po, tuloy-tuloy lang tayo. Ang persistence natin is ayaw ito. Isinalaysay ni Jesus ang isang haga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin wala ng pag-asa. Huwag hihinto sa panalangin. Up too soon because by nature, impatient people. And I'm one of them. Admit it. Isa sa mga flaws ng mga being a human. Sometimes we want what we want and it now. Now, to natin is ora mismo. It's often our attitude. That's why Jesus stressed for perseverance by using the parable of the widow in Luke 1-8. Just a word of papabala po, don't come asking God again and again, clearly say no.
and justify that asking a persistent. Remember, means no. Hindi naman po talaga according to the will of God. We are wanting to get what we want to submit to God. Always remember, we always have to do what God's will is. Persisting on praying, even it takes a long time to receive answers. God character as we wait on Him. So giving up quickly is another hindrance. Don't give up. At ang panghuli po is yung leisure time. Sabi po sa Mateo 26:30, kapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang tulog at sinabi ko, ano kayo maaaring makipag sa akin ng isang oras? The word of Jesus should really pierce our heart. Dapat po tayong man kasi we have all that nowadays in social media. And I'm one of the guilty. Minsan mas marami pa po tayong time din sa telepono natin, scrolling and then search, reels, TikTok. Pero pagdating sa Panginoon, pag nanalangin tayo is parang let's try to practice na magdasal buong oras ang Panginoon. Sagutin niya ang ating mga dinadala. You gotta remember, na iparating nakain sa atin at dinidinig lang ating mga dinadala. So how can we expect to hear us when we give Him time? In Hebrews 6 says that reward those who earnestly seek Him. Earnestly indicates which gives time. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So in tonight, exhortation, sana na-share ko ito, mas marami nating wag hadlang ating mga at prayers. Many more could be added. This should be a good start. Your prayers are not being presence of this hindrance does not mean we have to be perfect and God will hear our prayers. Even if we find ourselves struggling for all of this hindrance, we must go to an attitude of open confession and His help to overcome these issues. Taking these hindrances lightly, stubbornly, refusing to let go of them, and then going in prayer of other things. That's what God does not approve of. So, one needs to make sure that hindrances are addressed properly so God can hear and answers prayer. Also, it's good to remember none of these hindrances are present in one. That does not mean one will get a yes answer to prayers. Prayer is not about getting answers, but seeking will be to be accomplished. So at times, a no answer is also a proof that God heard and answered prayers for His will to be accomplished through a particular sin. So take time. So take some time and focus on examining our life in order to reduce hindrances. If not, you will be praying to be exercised. At yun lang po, to God all be the glory. Hallelujah, hallelujah, amen, amen. And I hope meron po kaming na-hear or na po ako ng ating na nanimpo ninyo at natutunan ninyo sa ito. Amen. Praise God, hallelujah. Ako po yung mag-exhort. Thank you po. So, kung na-discuss po or na Brother Leo yung, ano ba yung mo? Hindrances. Yung hindrances, yung pag-arasal. So, ako na po nga, kapatid, ay palakpakan mo ating Panginoon bago tayo mag-start, mga kapatid. Bago po ako mag-start.
So, napakaganda ng ating topic kasi ito sa 36, ito ay sinulat ni David, mga kapatid. So, sa kabuuan ng ito ay ang pagpupuri sa ating Panginoon, ang kanyang sinasabi dito, mga kapatid. Nasabi niya nga na, sing for the honor of His praise, glorious, mga kapatid. Luwalhatian ninyo ang pagpuri niya, sabi ng mga King David. So, bago tayo mag-start, ano nga ba si King David, mga kapatid? Who is David? So, si kapatid was a boy who grew up to of God's people. In David, the young shepherd whom Samuel had recently anointed as king, is brought to Saul. Saul needs David to be the lyre so that he will feel better. March 2. Everyone's surprised, David battle against Goliath. So, di ba nga alam natin yung kwento ng David, mga kapatid, di ba, na kahit maliit lang na tao si David, ay natalo niya si Goliath. Bakit nga ba natalo na David si Goliath? Dahil sa pagtitiwala niya sa ating Panginoon, mga kapatid. So, and why did choose David, mga kapatid? So, God chose because He saw that his heart was good. So, ito ay related na ito dun sa ating topic na i-explain sa 18 to 20. So, na David, whole life was about to God, and then, so kaya siya nagtagumpay, kasi nga, ang malinis ang kanyang puso, malinis ang kanyang hangarin, at wala siyang ginawa kundi sundin ang kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. What is God's purpose at ano nga bang purpose ng Panginoon kay David? So, King David's great purpose was to create lineage or lineage for which Jesus was to be born. And the King David was adult, kahit na makasalanan siya, adulterer si David and murderer siya, mga kapatid, God still him to fulfill the covenant, mga kapatid. So this provides all Christians with great hope. In spite of humanity's many flaws, God will keep His trust in us, mga kapatid, na kasalanan tayo, mga kapatid. Kahit na ilan pa yung, halimbawa ako, pumatay o makasalanan ako, marami akong pinatay. Kapag huminga ako ng tawad sa kapag binigay ko sa lahat sa Kanya, sinurrender ko, nag-repent ako, at bagong buhay ako, ay hindi tayo, yung covenant natin sa Panginoon ay parin tayo ng Panginoon at ibibigay niya yung yung karapat dapat. Magtiwala lang tayo, mga kapatid. So, his writing is it as a warrior who records miraculous plans of him as he repeatedly saved him should have been certain disaster. Anong disaster ang nangyari kay mga kapatid ay ang Panginoon ay lagi siyang sinisave ng ating mga kapatid. And so this is David's personal song is for the many times God had personally rescued him from great fear and death. So, nililigtas dahil sa pagtitiwala sa Panginoon. Kahit na anong mga sakay sa Kanya, kahit anong nangyari, katulad na nangyari nang naglaban sila ni Ayat, mga kapatid, ay mga kapatid ang dahil sa strength na binigay ng Panginoon sa Kanya. So, pupunta po tayo tawag dito, ating focus from 18 20, na sabi nga na David dito na, if I cherish sin in my heart, the Lord na listen. So, ibig sabihin, mga kapatid, na kung tayong mga sa sarili natin, ang hindi niya papakinggan ang ating mga dapat ay ang ating kalooban, mga kapatid. Ito na, ibig sabihin sa
So, ibig sabihin sa usapin ng panalangin at pag-usap sa Diyos, ang kalagayan ng isa ay pinakamahalaga. So, binibigyan din ng Salmo ang matinding implikasyon ng pag-iingat ng kasalanan sa loob ng. So, ingatan natin mga kapatid na wala tayong kim-kim na kasalanan sa ating puso. Kung may kagalit ka, meron kang hindi kinikim-kim mo na ayaw mo sa maganda na yung i-voice out natin sa atin para at least matanggal, malinis, mag-repent tayo. So kung ang isang individual ay nag-aalaga sa kanilang puso na ito ng may anumang tanggap, nakakumpleto ang kanyang kaugnayan. So, di ba nga mga kapatid, tayong galit ay natin yung relasyon natin sa Panginoon, yung ugnayan natin. Kasi hindi ka makakapag-focus, galit ka eh. Hindi mo magagawa kung ano yung kaugnayan o relasyon sa Panginoon, meron kang dinadala. So, kailangan mga kapatid. Ang pagkaunawa ay malinaw na ang banal na relasyon ay nakasalalay sa kadalisayan ng mga intensyon at pag-ibig ng isa. Dalisay ng puso natin mga kapatid. At ang mga kumakapit sa kasalanan parang isang kaibigan hindi makakaasa ng pakikinggan ng Diyos sa mga panalangin. Yun nga mga kapatid, na hindi talaga na mga panalangin, kahit ano pang dasal mga kapatid, kahit pa anong mga kahilingan natin mga kapatid, kung intention mo ay hindi maganda, hindi ibibigay ng ating Panginoon yan sa atin mga kapatid. Ang mga tunay na naghahanap ng pag-isa sa Kanya ay mapit ng may katapatan at pusong handang ang kasalanan. So, kung gusto natin na pakinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin, so yun na kailangan natin yung puso natin mga kapatid, talikuran natin kung mga kasalanan natin. Siyempre, ang nagawin natin ay mag-repent tayo. So, ano man yung mga kasalanan natin, iyon ay ating talikuran. At huwag balikan kasi hindi tayo tagumpay at hindi natin makamit ang salvation kapag balikan natin yung mga kasalanan na ginagawa ulit-ulit. So, at ang konseptong ito ay sumasama sa prinsipyo ng Biblia na ang Diyos ay naghahanap ng isang nagsisising espiritu. Ibig sabihin yon na kailangan natin magsisi. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, pagsisihan natin ang natin. Kasi buong puso niya tayong tatanggapin kahit ano yung nanagawa natin, mga kapatid. Kaya ang kaugnayan ng isang dalisay na puso at mabisang pangin. So, ang na ituring ang kasalanan ay hindi lamang naglalayo sa isa sa Diyos, kundi nagdudulot din ng malaking hadupang. So, iginiit nito na ang pagkikilala sa ating mga pagkakamali at susumika para sa kabanalan, para sa banal, sang-ayon at mga sagot sa atin. So, yun nga pag nalinis na natin, nakahingi na tayo ng Panginoon, maayos, maganda yung ating intention sa ating kapwa, kung ano man yan, ibibigay naman kung ano man yung mga kahilingan natin, ano man yung panganalangin natin. At dumako naman tayo sa verse 19 na sinasabi na, ngunit katotohanan, didinig ako sa kanyang pinakinggan ang tinig na langin. So sa buhay, ang dynamic o process ng panalangin at banal na komunikasyon ay mga pangunahing tema, lalo na sa moral na integridad ng isang tao at isang na katapatan. Yung tuwan natin na kailangan pa tayo sa ating Panginoon. Ang isang kapansin-pansing din ay sa kaugnayan sa pagitan ng pag-iingat ng sa puso ng isang isa ng panalangin. Kapag nabanggit na ay itinuturing na kasamaan sa ating puso, ito ay
ay kumakatawan sa isang estado kung saan ang katawan ay pinapaboran o tinatanggi. So nahumahad lang sa kahadlangan ng Diyos na tumugon pabor sa mga petisyon, mga kapatid. So ang malalim na pagkaunawa ng ay nagbibigay diin na ang tunay na pagsisisi at kadilasayan ng puso, mga kailangan para malinig ng Diyos. Ang deklarasyon na ito ay nagpapaliwanag at dinirinig ng Diyos ang bawat panalangin siya kinakailangan tumugon ng mga kumakapit. So yun nga mga kapatid na nabanggit ko na kanina na kung kasalanan, kahit ang buhay natin na ipanalangin yung gusto natin ay hindi talaga ibibigay ng Panginoon. At sabi nga dito na hindi siya kailanman tumutugon sa mga kumakapit sa kasalanan na humahantong sa isang panawagan para sa isang na pagsusuri sa sarili at pagiging tunay ng patalaga na makikita natin dito sa sama. Kailangan talaga natin na maging tunay naman ng palataya. At sabi na sa kabila ng mga unang takot at pagtanggi dahil sa katago kaaliwan ang kaaliwan sa awa ng Diyos. Ang katiyak ng pakikinig ay sumasailalim sa tumutubong aspeto ng karakter ng Panginoon na nag-aanyaya sa mga na lumapit sa Kanya ng tapat. So yun na tinatawag na maging katulad natin siya at maging tapat. Ang enkwentro na ito kahit na hindi lamang ng personal na pagmumuni-muni kundi sa isang komunidad sa banal na pasasalamat na binibigyan diin ang bawat na panalangin ay isang dahilan para sa masamang papuri at pagkilala sa hindi natitinag na awa sa taong tunay na naghahanap sa Kanya, mga kapatid. Na yun nga, sabi nga na, but God has heard my prayer. So, sa pakikinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin kapag tayo ay may dalisay na puso. So, sa verse 20 naman na sinasabi din na purihin ang iniwaksi ang aking dalangin ni ang kanyang kagandahang loob sa akin. Talatang ito mga kapatid ay tinatapos ng salmista isang taus-pusong personal na patotoo na nagpapahayag ng pasasalamat sa matulungin at na ng Diyos sa panalangin. So ang kasalatang ito ay nagpapakita na malalim nawa na ang kapit sa Diyos ay ugat sa kadalasayan ng puso at sumasamo sa Panginoon. So ang paggit sa Diyos na hindi tinalikuran ang kanyang ay nagsisilbing na ang panalangin ay hindi lamang kilos ng pagsasalita kundi kalagayan ng puso sa likod ng mga salitang iyon. So idiniin ng Psalm o ng kahalagahan ng katapatan panalangin, anggit na kung tuturing niya ang kasamaan sa kanyang puso, hindi siya pakikinggan ng Diyos. So kailangan talagang tapat ating panalangin, mga kapatid. At kaya malinaw ang implikasyon na ang isang puso ay mahalaga para tunay na pakikipag-ugnayan sa banal. Na dinidinig ng Diyos ang kanyang panalangin ay patibay ng kapatapan at awa ng Diyos. So kapag na nag-uudyok nag-uudyok ng pagpapalain siya. So ito ang isang mahalagang aspeto ng panalangin, ang ating obligasyon na tumugon bilang pasalamat sa biyaya at awa sa ating buhay. So ngayon mga kapatid na kahit na at ang talata ay
ay nag-echo ng mga tema na matatagpuan sa mga awit at sa buong kasulatan na binibigyan diin ang kalikasan ng Diyos bilang tumugon at mapagmahal sa mga taong tunay na naghahanap sa Kanya. So kung tayo tapat sa ating Panginoon, ang ating Panginoon ay mas lubos sa tapat sa atin, mga kapatid. Ano ba? So, okay, kaya nagpapatibay kailangan na magpapatani ng integridad sa ating relasyon sa Panginoon. So, kasi ang prayers, mga kapatid, o ang relasyon natin, ito yung ating nagpapatunay ng ating ugnayan o relasyon sa Panginoon. So, sa pamamagitan ng pagdarasal ay pag-usap natin. Kasi ang pagdadasal natin ay parang pakipag-usap natin yan, parang sa mag-asawa, pag nag-uusap kayo, pag halimbawa may mga problema kami, halimbawa may pinag-uusapan kami na kailangan namin i-discuss o kung ano man yung dapat namin pag-usapan. So, ganoon din tayo mga Panginoon, parang asawa. Sabi nga kung tayo mga anak niya ay bride. So, ganoon din tayo sa Panginoon na kailangan natin sumunod at kailangan natin pananatilihin yung relasyon. Parang sa mag-asawa yan, para maiwas ang away, maiwas yan, kailangan ang relasyon ay pakaingatan. Katulad din ang pag-iingat natin sa relasyon ng Panginoon upang makuha natin ang eternal life o yung salvation, mga kapatid. So, ng talata, ang diwa ng pasalamat para sa hindi natitinag na suporta at pakikinig ng Diyos na humahanto sa isang panawagan para sa tumunol na pagkikilala sa kanyang kabutihan at kabutihan. So, yun nga kapatid na napakabuti sa atin, mga kapatid. What does Psalm 6, chapter 66? So, tinuturan tayo to be a better, to be better at counting our blessing than we are at numbering of complaints, mga kapatid, na ibig sabihin na count our blessing. Huwag natin bilangin yung mga complaints mo, mga kapatid. Minsan kasi na actually sa experience ko, mga kapatid, yung mga pinagdaanan ko dati. So hindi ako nag-complain. Sige lang, sabi ko gano'n sa sarili ko noon. Sabi ko sige lang kung ano man tong pinagdadaanan hirap ngayon. Alam ko darating ang panahon, hindi rin ako, pakikinggan din ako ng Panginoon. Ibibigay niya rin sa akin kung ano yung dapat na para sa akin. At yun nga po, na talagang tinetestify ko talaga ng Panginoon na huwag tayong complain ng complain. Kasi nga, nakatulad sa mga hindi na ako lalayo, mga kapatid ko na lang. Sila, number 1 na harapan, kunting ganito, magko-complain. Yung wala na ba silang wala na silang kasiyahan kundi mag-complain. Hindi, di ba dapat kahit maliit na bagay na natanggap natin, kahit maliit na bagay na meron tayo, ipagpasalamat natin yan sa Panginoon. Kasi doon tayo sinusubok ng Panginoon eh. So paano tayo bibigyan ng Panginoon ng malaki kung mismo sa maliit na bagay na yun, hindi magpasalamat, di ba? So, doon pala makikita na ng Panginoon kung ang ating pananampalataya sa and then sa ating team na always the love of the Lord, ibig sabihin na laging panatilihin ang pag-ibig noon sa ating puso. Kunin mo muna to. You can go to daddy. So, kahit kahirap ang dinadanas natin ngayon, din pa rin natin ang pag-ibig sa ating puso. Huwag nating kamunghaan ang Panginoon. Huwag natin kamunghian ang mga problema atin kasi ito ay magpapalakas sa atin. Kasi nga, nakikita ng ating buhay na Diyos ang ating mga paghihirap because of God is omnipotent, ay makapangyarihan lahat. So, walang ibang tutulong
sa ating kundi ang ating makapangyarihang Diyos at yun ay si Jesus Christ. Kung malinis ang puso natin, galit o anumang kasalanan, at malinis ang ating hangarin, ibibigay ng Panginoon ang mga langin natin na hinihingi sa Kanya. God is omniscient. Alam ng Diyos kung ano ang mga pangangailangan natin. Kung hindi ibinigay ng Panginoon ay iyong kahilingan, huwag tayong magalit o tanungin ang Diyos. Kasi alam ng ating mahal na Diyos ang makakabuti sa atin kasi mas may plano, mas maganda. Sabi nga doon sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, mga kapatid. And then, be patient lang tayo kung loob ng Diyos ang ating mga kahilingan. Apply lang natin ang ating pang-araw-araw na buhay, yung the fruits of spirit, mga kapatid, which is ang number 1 ay love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. And then sa aking conclusion, mga kapatid, so it is a reminder to it's a reminder to examine our heart honestly before God. And if we know we are holding on to sin, this verse encourages us to let it go and seek forgiveness, mga kapatid. So, and it teaches God values of willingness to be open and repentant rather than coming to Him with undressed sin, mga kapatid. So, yun nga, mga kapatid, na talagang kung ano man yung mga, alam mo, hindi tayo perfecto. Walang perfecto sa atin kasi nga ipinanganak na tayong makasalanan dahil nga nakuha natin ito kay Eva at kay Adan. So, tayong kung ano man yung mga nagawa nating kasalanan ay katapara ng mag-repent lang tayo at humingi tayo ng kataparan sa ating mahal na Panginoon. At so yun lamang po ang aking exhorters, and to God all be the glory. Thank you, and good evening po, everyone. Blessed evening po sa ating lahat. At ako'y po nagpapasalamat at binigyan niyo po pagkakataon at binigyan po ulit ako ng pagkakataon ng ating na muli niyo po akong makasama sa gabing ito at para makapaglahad ng kanyang salita. At yun nga po sinabi rito, no, na sa verse po yung team natin, no, retain the love in our hearts. Sabi po rito sa focus verse na, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But God hath heard me, He hath attended to the voice of my prayer. Blessed to be God, which hath not turned away my prayer, nor this mercy from. In this verse, mga kapatid, sinabi ng mga salamista, sa talatang ito, tinapos na mga ang isang taus-pusong personal na patotoo. Pagpapahayag ng pasasalamat ating Panginoon, mga kapatid. Matulungin na tugon na panalangin. Sa verse nakadikit po ng Psalm 66 po, mga kapatid, sinabi sa verse na to is, if there is iniquity in my heart, the Lord will not listen. At sabi rin po ni John, sa 9:31, we know that God does not listen to sinner. But if anyone is a worshiper of God and does His will, God listen to him, mga kapatid. Mga kapatid, God doesn't ignore a believer. Prayers, even they sin. But the prayers of someone with no respect for God aren't likely to be answered. To cherish iniquity is to treat evil as something worth protecting. Then rooting in out, confessing, and parenting, a person can hold it dear and refuse to be corrected, mga kapatid. Sabi nga po mga
Ang banal na kasulutang ito ay isang napagkaunawa na ang pag-access sa Diyos ay nakaugat sa kadalasan ng ating mga puso at taus-pusong pagsusumamo. Ang pangbanggit sa Diyos na hindi tinalikuran ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagkilos ng pagsalita, kundi ang kalagayan ng puso sa likod ng mga salita. At sinabi nga rin po mga kapatid sa Proverbs, no, if one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. At sinabi rin po mga kapatid sa Proverbs na 15:29, the Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteousness. Mga kapatid, this verse is isang alam niyo po na, kumbaga yung theme nga, always retain our hearts pa. Mga kapatid nga, kumbaga retain sa puso, mga kapatid na kung may kasalanan tayo, may mga kapatid natin don't ignore the believer's prayers, mga kapatid. And God aren't likely to be unanswered, mga kapatid, no? Supplication, the mention of God having not returned away. His prayers serve as a reminder that prayer is about speaking, but the condition of the heart behind those words. Mga kapatid, sinabi po sa Proverbs, the sacrifice of the wicked is abomination of the Lord, but the prayer of the upright is acceptable to Him. In this verse, mga kapatid, basahin ko lang po mga kapatid. In this verse, the psalmist emphasized the importance of sincerity in prayers. That if he were to regard wickedness in his heart, not hear him. The implication is clear. A pure heart is essential, mga kapatid. The declaration that God does not hear stand as a mercy. The psalmist to bless and praise Him. This highlights, ito po iksiyan ko na kasi sinasabi na po ni brother si Seni, no. This highlights, mga kapatid, an essential aspect of prayers, to respond in gratitude to grace and mercy in our lives, mga kapatid. Yun lamang po. To God be all the glory. Amen. Praise God. Talaga pong napakabuting Panginoon. Ang ganda ng mga revelation sa bawat isa pong exhort. At ang ganda rin po ng revelation sa akin. Dahil ito po ay sagot sa last prayer meeting kay Sis Josephine na prayer that pleases God. Ito naman po ay hindered prayer. Ano daw po yung mga nakakahadlang sa ating mga kahilingan, sa ating mga dalangin sa ating Panginoon. So ito po ang revelation sa akin ng Panginoon. Nakita ko po nga po sa Psalms chapter 66 sa na chapter so anong yung mga nakakahadlang mga dalangin. Ito din po yung verse 18 to 20, parang ito po yung, or sa 18 po, ng long sacrifice. Talaga po ito yung kailangan magsakripisyo, alang-alang sa Panginoon, gagawin natin yon dahil siya ay biniligay ng Panginoon ang pag-ibig sa ating puso, kaya dapat nating itong panatilihin sa ating mga puso dahil hirap, kailangan nating gawin. At yung nga po, di ba sabi nga ito daw yung commitment to offer generous sacrifices. At ano daw
nakakahadlang sa ating sa mga prayer natin, sa makahilingan natin, at bakit hindi pa dumadating. Minsan talagang parang lumuluhod ka na talagang, Lord, ano pa gusto, pero meron ka pang hindi nagagawa, or meron pang pinagagawa sa yung Panginoon, meron pang gustong alisin sa iyo ang Panginoon, na nakikita gusto niya talagang ng puso paghaharap sa kanya pag nagre-repent. So yung nga daw po sa ka matutulog ng wag mo hayaang bumaba ang araw nang meron kang tinatago sa yung puso, no, ng bitterness, lalo na sa mag-asawa. Yun sabi na wag kayong matutulog nang hindi nyo naayos, o papag-usapan ko ano naman yung hindi nyo pinagkaintindihan. Yung nga po, sabi din, di ba, sa po na kung sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mag-akin, na kailangan mo iwanan mo yan, ng puso mo ay merong pang kabigatan, meron ka pang hindi wag. Dahil alam ng Panginoon ngayon, sabi ng Panginoon ay wag yan sa akin, parang hindi niya rin tinatanggap yung bagkus ay iwanan mo sa isang tabi at puntahan mo muna yung taong nakasamaan mo ng loob or whatever na kailangan na i-settle mo muna. Kasi nga ang gusto ng Panginoon ay paghaharap sa Kanya ay talagang napakalinis malinis ang puso natin. Yung God doesn't ignore prayers even if they sin. But the prayer of someone with respect to God aren't likely to be answered. Hindi po talaga sa Panginoon yung yung mga nagdi-disrespect sa kanya, mga nagmomok sa kanya, na nakikita natin sa Tuhan ngayon. Ayaw ng Panginoon yon, talagang bagkus ay may kapalit na kaparusahan. So yun nga po, yun nga po, ang Panginoon ay napakabait talagang. Sa chapter 19 and 20, sinabi naman doon na talagang didinggin naman niya. Yun nga lang po ay kailangan ng genuine repentance, which is nakipag-aralan po natin sa mga nakagraduate na po ng discipleship class, na sa repentance po, dahil meron po talaga doon na mapapag-aralan sa libro ng repentance, ay never look back. Talaga yon, talagang laging ini-impart yun dati ng ating pastora, siya in ating naging teacher noon, na talagang tinatanim nyo talaga sa ating isip na wag ka na don't look back sa carnal life mo nun, carnal sin, mga ganyan. Dahil ikay tinawag ng Panginoon, nag-repent ka na eh. Kailangan genuine repent, magpatuloy ka sa paglakad sa holiness na itinuturo ng Panginoon, na inilalagay, na sinasabi niya sa atin. So, yun nga po, talagang kahit na sabi nga, di ba, kahit gaano ka kasama at wala naman po sa ating malinis, talagang lahat tayo ay may mga nagagawang kasalanan. Ngunit pag ikaw ay naging genuine, yung talagang inamin mo, nagpatawad ka, may ka nakapatawaran, na talagang tatanggapin ka ng Panginoon, at ikaw ay kanya kalulugdan, at didinggin niya ang iyong mga panalangin. Isa-isa yan. Talagang pagka in-surrender mo lahat, lagi kong sinasabi, i-surrender natin ang buong-buo ang ating buhay sa ating Panginoon, at talagang God is in control, God will direct your life. Talagang kita naman po din sa patotoo ng aking pong hipag sa buhay namin na dalawa, na talagang may ginawa po ang Panginoon upang kami ay, ito nga po yung dahilan ng Panginoon, na talagang magpalakasan kami sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon, na which is hindi po namin inaasahan talaga to. Talagang wala, kaya po sabi ko, yung walang imposible sa Panginoon. At ayun nga po, tinanggap ko yung long suffering talaga, na sige, dahil alam niyo naman po ang maghipag daw hindi kami, wala naman sa amin yun. Kaya lang minsan talagang, siyempre, tinanggap ko, sabi ko, sige Lord, kung ito po ang magiging paraan ng mapagbago niya at mailapit ko sa inyo, ay gagawin ko. So yun po, talagang natutuwa po ako dahil ang Panginoon ay talagang kumikilos sa aking buhay, lalo na po sa aming buhay ngayon. So yun nga po, talagang didinggin naman po ng Panginoon ang lahat ng yan. Talaga pong tayo lang ay patawarin natin ang mga nakakasakit sa atin, at huwag po tayong, pag may nakasakit sa atin, huwag po natin, ito talaga mahirap kasi po talagang nasa flesh tayo, mahirap po talaga. But yun nga po, ang idulog natin sa Panginoon, hindi ko kaya ito, but wala pong imposible sa inyo, at ibibigay
ibigay natin sa Panginoon lahat at siyang gagawa ng lahat ng kung paano natin ito matatanggap. At yun na po, magta-testify lang po kasi sa 20, sa chapter 20 is, sabi naman po dito is ito ay personal testifying naman po sa mga expressing gratitude sa Panginoon. So dahil tinanggap naman ng Panginoon yung kahit na may nagawang kasalanan, dahil nagrepent ka, so tinanggap niya at i-bless ka at ibibigay naman sa'yo, didinggin niya ang iyong mga panalangin. So, share ko lang po yung experience ko noon na nabubuhay pa asawa ko. Alam niyo noon na marami kang pinagdaanan. Dati po kasi noon, nung pagbalik ko dito, syempre, malakas ang loob ko. Medyo may ano ka pa sa sarili mo, may tiwa na talagang, sabi natin may proud na dahil dati kang nagtrabaho sa mga magandang kumpanya dito. So, malakas ang loob ko, nag-apply po, apply. Tapos talagang ni isa po talagang wala pong nag-reply. Wala pong tumugon dahil ang pinaalala po sa akin to ng Holy Spirit kanina. Dahil at lagi ko rin po sineshare to. At dahil nga po ang intention ko ay hindi maganda. So may mga problema kami noon. So parang ayaw kong umasa na sa asawa ko. Medyo nagmamalaki. Aminin ko na po talaga na gano'n. Na kaya ko, ganyan. So dahil ang intention ko po noon ay humiwalay sa kanya. Siyempre pag may trabaho kayo, kaya mo para magana ka, pero hindi po ginawa ng Panginoon yun dahil hindi magandang intention ko at hindi nakakalugod sa kanya. So sa madaling sabi po, hindi talaga wala pa nag-reply, but dininig niya rin po ang aking panalangin dahil alam niya ang aming pangailangan na mag-ina na financially na makatulong din ako sa asawa ko noon. Binigyan po ako ng bata na aalagaan. So una, nung umaga, at sabi ko, Lord, sana meron ding panggabi. Kasi parang sayang pa rin yung oras. So binigyan po ako ng bata na pang umaga at panggabi. So nakakatuwa po talaga na dahil ngayon po pinapakita ng Holy Spirit, ng Panginoon, kung ano naging dahilan bakit ko na-experience yun. Dahil parang may testify ako. Talaga pong kaya natin, wag tayong ano sa Panginoon na bakit ganito dumadaan ako sa paghihirap. Kahit pang ate, lahat yan sabi niya, kung hindi rin naman niya napagdaanan lahat yun, wala rin siya. Hindi niya mararamdaman yung nabuhay ang Panginoon. So yun po talagang, sabi ko nga po, di ba ngayon, lahat po ng mga pinagdaanan ko, iniiyak ko, itinatawa ko na po at pinasasalamatan ko po. Gaya ng sinabi ni Seni, talagang yung mga pinagdaanan ay sobra rin po talagang ngunit lagi ko rin po inaano, hindi matatapos din to. Basta pagka ano yan, hindi ko po tinatambayan yung pinagdadaanan ko. Dumadaan lang ako kasi alam ko po na hindi yan magtatagal at ito ay pagsubok lang na makakayanan natin. So yun lang po talagang lagi panatiliin natin po ang pagmamahal ng Panginoon ang ibinibigay sa atin dahil talagang mabe-bless po talaga kayo. Dahil yung gusto ng Panginoon ay magpuri ka kahit na ikaw ay dumadaan sa anumang pagsubok. Pag ikay nasa kadiliman, siya po ang ating ilaw. Kaya po talagang tuwan-tuwa rin po siya no nakikita natin kay David na talagang sa Psalmist David na talagang sinasabi niya ang pagpupuri. Talagang ibigay mo sa akin, Panginoon, ang nagpupuri talaga siya kaya tungtuwa ang Panginoon sa kanya kahit na siya ay nagkaroon din ng kasalanan na talagang pero nagrepent at hindi niya rin nagsisi siya talaga. At iwanan ko lang din po ito sa Book of Matthew chapter 15 verse 7 to 9. Sabi, Jesus said that adoration without genuine confession is hypocritical and makes our worship of ours. So, yung nga po kailangan talaga natin maging genuine po talaga tayo. Dahil wala po tayo may tatago sa Panginoon. Nakikita po na yun ng Panginoon. Kaya po talagang kung meron man nakakasakit, katulad ng sinabi ni si Seni, no, ang Panginoon ating partner. Ako po yung panginaano ko sa Lord, ang sarap po maging partner kasi hindi mo ako pang-iiyak. Ikaw ang good provider ko. Talagang pagka po nagpupuri ako sa Panginoon ko, Lord, talagang napakasarap na ikaw ang maging partner in life, ikaw ang maging kaibigan, ikaw ang tatay, at ikaw ang asahan, ikaw lamang ang asahan. Kahit na, di ba sabi nga po, lumakad ka kahit hindi mo nakikita. Dahil
sa kanya, iingatan ka. Yun lamang po at God bless us. Thank you, Lord. Thank you. At di po pagtatagal po tayo sa ating pong mga prayer po. Thank you po. God bless us all po.